First DOH Secretary kung tawagin ni Dr. Tony Liacion si Ted Herbosa. Sino kaya sa tingin niya ang dapat mamuno sa ahensya? Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Dapat nang umalis sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa. Ito ang iginigiit ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liacion dahil sa dami ng katiwaliang naiuugnay sa kalihim. Tingin ko si Secretary Ted Herbosa ang pinaka-worst na DOH Secretary. Bakit ko nasabi? Number one, wala siyang performance. Ayon kay Liacion, sangkot si Herbosa sa iligal na paglilipat ng 60 billion peso excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Siya pa ang nag-connive para ilipat ang pera from PhilHealth to the Treasury. By law, ang Section 1D ng General Appropriation Act na ginawa nila during the bicameral, pag daw may excess funds ang GOCC or government-owned controlled corporation, pwede daw nilang kunin. Ngayon, ang nakuha nila PhilHealth, 60 billion, at ang PDIC. Kaya sinama ko rin si Roberto Tan, President and Chief Executive Officer. Kasi ba't niya inalaw ilipat yun? Mamaya magkaroon ng problema sa mga bangko, ano ibabayad niyan sa depositors? Saan ka nakakita chairman of the board ka ng PhilHealth ipamigay mo yung budget? Bukod rito, marami ng ombudsman cases si Herbosa. Kabilang dyan ang isinampa ni Liacion na plunder, technical malversation, graft at gross neglect of duty laban sa kalihim. Respondents din sina Executive Secretary Ralph Recto, dating DBM Secretary Amina Pangandaman at PhilHealth CEO Edwin Mercado. Ang kailangan daw ng bansa ngayon ay isang health secretary na magpapaunlad ng healthcare system ng Pilipinas. Mas epektibong DOH chief daw sana si dating Yusek Rosario Vergere. Kasi from the ranks, tapos ang galing ng performance during the time ng COVID crisis. Simple, magaling mag-explain. Matatanda ang bigla na lamang inalis si Vergere sa DOH nang walang malinaw na dahilan. Wala pang pahayag sa ngayon si Secretary Herbosa sa mga isyung ibinabato sa kanya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.